Okay, so what's up guys? We are on our episode 5. Nakaka-5 weeks na tayo mga tol. Woo! Grabe. Yun, so thank you sa lahat ng mga suporta nyo. Tuloy-tuloy lang at naniniwala ako na mas lalaki pa ang ating samahan. Yes, sir. Salamat sa mga nag-subscribe. Yun, malaking tulong to sa ating page. So maraming salamat at napakaganda ng ating pag-uusapan sa episode 5, part 3. Pasok, kaibigang Oso. Right na yung topic pala natin yung araw is tungkol lang naman sa the art of saying no. Yun lang. Sa buhay natin, paano mo siya yung the art of saying no? Ay, nako. The art of saying no. Kumbaga pasok din siya sa sa self-care. Ayan. Sa pagtingin mo sa halaga ng time mo rin. Ayan. Hindi lahat ng oras is pwede tayong maging available. Diba? Tama. Yun. May mga time din talaga na kailangan nating mag-no. Especially kung alam natin sa sarili natin na nadi-disrespect yung value natin, no? Kung minsan kasi kaya tayo nagiging CS man, alam mo yung movie na yun. Kaya tayo nagiging pala oo kasi gusto nating ma-please yung ibang tao. Gusto nating maka-please. So, dumadating sa point na oo na lang tayo. Oo. Kahit na agrabyado or alanganin na tayo sa availability natin. Diba? Minsan, sa pagiging available natin, no? Sa ibang tao, nakakalimutan na natin yung importance din ng solitude or yung mamuhay ka lang ng mag-isa kung minsan yung self-worth natin bumababa dahil masyado na natin ginagawang available yung sarili natin para sa So napakahalaga no, the art of saying no. Hindi lang tayo yes ng yes sa mga tao sa paligid natin. Tama. Oo. And ano lang yun, we cannot please everybody kasi baka kasi kaya tayo yes ng yes, parang nagiging man pleaser na rin tayo. And nakikita kasi ng mga tao sa paligid natin yung worth natin pag minsan nag-no din tayo. Huwag tayong matakot na lalo na yun, experience ko, parang may part na may nililigawan ako. Kahit anong gusto niya, yes lang ako ng yes. Sa part na, okay, masaya naman ako doon kasi gusto ko nga parang ma-please siya. Oo, ma-please mo. Parang gusto ko, lahat ng gusto niya, mabigay ko. Which is, hindi pala, akala ko dati effective yun. May part siguro or ibang babae na effective yun. Pero makikita din kasi ng tao kung paano mo pinapahalagahan yung oras mo. Tama. Pag okay na mag-no ka, pagka ka-no talaga. Meron siyang na paikisuyo sa'yo na pwede mo bang gawin to, ay hindi ka talaga available, mag-no ka. Hindi pwedeng hindi ka na available, pipilitin mo pa. Kasi masisira yung yung latag ng buhay mo. Kung may plano ka na, nag-yes ka di wala na. Masisira yung sarili mo plano. Yun. Totoo yun. Baka mamaya yun pa. Nakakasira yun ng plans and goals. Lagi kang available sa lahat. Kasi may plano ka na ito yung gagawin mo, ganun. May naisuyo sa'yo, pwede mo bang gawin to? Go pa. May-interrupt yung May-interrupt. And sa dulo, ikaw din magsasuffer. Diba? Napakalaga nun, the art of saying no. Malaki ang maiitulong sa atin. Hindi sa nagdadamot ka, hindi sa ayaw mo, kundi hindi ka lang talaga available. And aminin man natin sa hindi laging available tayo. And kung minsan yung pag-no natin sa ibang tao is pag-yes naman sa sarili natin. Yun. Tama pala. Yun pala yun. Kumbaga, Napakaganda, no? Parang, ayun nga, di ba guys? Doon natin makikita na may mga bagay din talaga na
may lahat ng bagay may limitasyon. Alam natin dapat yung boundaries natin, kung hanggang saan lang yung may offer natin sa ibang tao. Diba? Minsan, even sa family natin, Applicable talaga siya sa lahat. Ikaw ba, naranasan mo na ba yun? Mag-no sa isang tao? Oo naman, kuya. Oo. Maraming times na, ewan ko, baka nga rin sa inyo, kuya. Pag minsan may mga request kayo, di ba? Ako, yes man ako na. Yes na. Especially kuya kapag hindi na siya pasok sa, pag alam ko sa sarili kong hindi na talaga kaya. Pero yun nga, totoo kuya, dati, oo lang ako ng oo, kasi ayokong mag-iba yung tingin sa akin ng tao. Oo, yun. Di ba? Tama. Nagiging monthly set ang mga pagkagat. Parang pakiramdam mo kuya, pagka iba na yung tingin sa'yo ng isang tao, parang hindi ka na parang nakadepende yung paano ba to elaborate? Parang nakadepende yung tingin mo sa sarili mo kung paano ka titignan ng tao. Halimbawa, pag okay yung tingin sa'yo ng tao sa paligid mo, parang yun yung magsisilbing sign mo sa sarili mo na okay ka. Okay ka. Ganun. Yun yung nagiging monthly sir kasi pagka ganun parang ang gusto mo maging tingin sa'yo ng tao, okay yan si Rael, lagi available yan, anytime ganun. Oo. Pero hindi pala makakatulong sa'yo yun. Kasi sila hindi naman laging available sa'yo. Yun. Isa pa yun, di ba? Di ba? Oo. Kasi Kaya parang, sige. oo ka ng oo, di ba? Even sa tagay. Kaya pansinin mo ako dati, di ba tagay ka ng tagay? Oh, tayo mo nga, oo, pagdating mo, nagpay-pay. Di ba? Parang ganun lang, ganun lang din yung buhay. Oo ka ng oo, hanggang ma-exhaust ka, mapagod ka. Di ba? And dun din minsan, kuya, dun dumadating na, nauubos ka. Yun. Kakabigay mo sa iba, hindi mo alam, ikaw na mismo yung nauubos. Oo, wala ka nang mabigay para sa sarili mo, di ba? Wala ka. Totoo yun. Hindi nakaka-build ng sarili na pag lagi kang nag-yes. Kasi yun nga, ibinibigay mo sa sarili mo, wala ka ng reflection mo, nauubos din. Imbis na ang dami mo pa sanang nagawa. Kaya napakahalaga na marunong tayo mag-no sa mga bagay. And yun din yung natutunan ko sa buhay. Halos lahat nag-yes ako. Ganito, ganyan. Kasi natutuwa sila sa akin, lagi ako nandyan. Pero nung ako na yung kailangan, wala na. Natuwa lang sila. Pero Kailangan talaga kuya, alam mo kung kailan mo dapat gamitin si yes, and alam mo rin kung kailan mo dapat gamitin si no. oo. At huwag kang matakot gamitin si no. Ano mo yun trump card mo yun Oo. Tsaka kung natatakot ka magsalita ng no, baka kung ano yung masabi nila sa'yo, problema na nila yun. Kung maiintindihan ka, kung tunay silang may care sa'yo, pag nag-no ka, maiintindihan ka nila. Kaya nag-no siya kasi may gagawin talaga. Ganito, ganyan. Pero pag nag-no ka sa isang tao na may pabor sa'yo, tapos nagalit sila, problema na nila yun. Hindi sila totoo. Di ba? Ano na kung may nililigawan ka, tapos pabor, puro pabor, yes ka ng yes, sa dulo wala rin. Ang sakit yun. Hindi mo obligasyon yun. Hindi mo sila obligasyon. Feeling ko ganun din eh. Pag may nililigawan ka, tas yes ka ng yes, hindi din ganun kalaki yung impact sa kanila. Kasi nga yung time mo, hindi mo binavalue, binubuhos mo sa kanila. Di ba? Parang nawawalan ng silbi yung oras mo, binubuhos mo lahat sa kanila. Kaya mas malakas yung dating na nagno-no pa minsan. Kasi stand mo yun, may dignidad ka. Tsaka, hindi pwedeng lagi ako nasa tabi mo. Tama. Dami mo pang ginagawa eh. Tsaka doon nila makikita ko yan na grabe yung pagpapahalaga mo sa tayo. Totoo. Oo. Kaya hayaan nyo ang babae ang magbigay ng oras. Kaya tama, kaya pala, yung iba din, ganon. Kumbaga,
may mga tao na ang special ng tingin sa'yo pag naging present ka Oo. doon sa isang Oo, bagay. yeah. Kasi, uy, parang minsan ko lang ito Totoo. nakikita. Parang, kaya ang tingin nila sa'yo, sobrang special mo kasi nandun yung presensya mo. Tama. Di ba? Oo. Di ba? Parang, ano ka, parang kang ano, yung mga kutsara tinidor pinggan Na- ang nanay mo na nakatago. Dumadating lang pag may Pag bisita. pag may special. Ah, yung Di special ba? na bisita. Pag may Tama. special ka, doon ka eh, di ba? Ay, Chup! special ko. Parang Yung gano'n ka eh. kutsarang tinidor na never mong nakita. Oo. Tapos Lumabas. may bisita, doon Doon na na lalabas. ipapas Yung kulay ginto pa. Oo, yun, yung mga Ah. gano'n. Di ba? Kaya hindi totoo na pag nagnuno ka, nawawalan ka ng nawawala yung value mo sa kanila. Madalas, doon ka pa nagkakavalue. Tama. Kasi binavalue mo yung sarili mo, binavalue mo yung time mo. Hindi ka nag-no ng ayaw mo lang. Nag-no ka kasi hindi ka available. Yun. Ang ganda nun, no? Bilang, na-play ko rin siya kuya sa sa mga games, di ba? Mm. May mga item na rare na, di Ah, ba mga ganun? ah. So, merong mga item na makikita mo lang Mm. sa tabi-tabi, Mm. laging nandyan, di ba? Ah. Lagi mo makikita. Pero pag nakita ka ng item na rare, yung madalang lang, Ah. di ba? Ang iba yung halaga niya. Di ba? Ganun Tama. din. Oo. Hmm. Yun, mas tumataas din yung value mo pag hindi ka laging nandyan. Yan! Tama. Di ba? Tama. Ang ganda. Kasi, kaya tumataas yung value mo, pinapataas mo talaga yung value mo. Kaya ka lagi kang hindi available kasi may ginagawa ka eh. Para pataasin yung value. At i-sure mo lang din na may ginagawa ka. Kaya ka nag-no. Baka nag-no ka kasi tinatamad ka lang. Kasi ayaw mo lang. Oo. Pero wala kang concrete na dahilan or magandang dahilan para mag-no. Totoo. Napakahalaga nun na matuto tayo mag-no. Di ba, Ray? Oo. Oo. Bakit? May naalala lang din ako sa Yeah. nabasa ko lang to dati. Napakagaling niya mag-drawing as in. Ang Mm. ganda ng mga drawing niya. Isa yun sa mga inahangaan ko dati na mag-drawing kapag ka maglalabas Si siya. Jarvis. Hindi. Di ba dahil madalas kasi libre yung drawing niya. Madalas libre, tapos ganun. Shout Tapos out, Jarvis. Yeah. Di ba dahil laging libre yung pag-drawing niya. May isang kaibigan siyang nagsabi sa kanya na gawan mo ako ng ganitong sketch. Yung parang gusto niya yung pag-drawing yung taong gusto niya. Tapos parang dumating sa punto na tinatamad na siya. Kasi dun kilala na siya eh. Tapos parang tinry niyang hindihan yung taong yun. Tapos parang nung nagtampo yung tao, parang ayun niya dahil nga tinanggihan niya. Hindi siya agad parang inisip niya dun sa taong yun, makakasakit siya. Parang dun na siya sa sarili niya na dahil lumindi siya, parang nagkaroon ng lukot sa puso niya na tinanggi ako to. Dahil nga busy siya, dahil magaling siya mag-drawing. Dun na pumasok sa sarili niya yung habang tumatagal na siya mag-drawing, nakikilala na siya. Tapos parang dun niya nakita yung halaga ng oras niya. Tsaka dun niya napatunayan na yung oras ay mahalaga. Kaya dun niya nasabi na time is good, na totoo yung kasabihan na yun. Na yung time is good ay napakaganda sa kanyang buhay. Kasi dun dahil nga magaling siya mag-drawing, dun siya nakita na na kumita siya ng napakalaking pera kasi dahil yung pag-drawing, Nakita niyo yung worth ng talent. nakita niya yung halaga ng pag-drawing na. May ganyan yan din eh. Ewan ko kung yan yung pinupunto niya eh. Kunyari ganyan, meron kang talent. Yes ka ng yes, libre ka na. Okay, sige, go. Nag-no ka, nag-focus ka dun sa isa. Di ba kasi sanay ka na mag-drawing kung ano yung ginagawa mo. Okay, bigay ka ng bigay. Pangkaraniwan na lang yan. Di ba? Dahil meron kang isa, ni-know mo yung mga iba, dito ka nag-focus. No muna, focus ako dito sa isa na to. Yun yung nakabalyo. Pero mo, yung mga binigay mo ng mga halos araw-araw mong ginagawa, walang halaga eh. Pero dito sa isa, nagkaroon ng value dahil dun sa mga no mo. Tama. Di ba? Yun pa yung pinakamalaki na nagkaroon ng value. Sa dami ng hinindian mo, yung ang kinalabasan nun, lumaki yung value Tama. nung isa mong ginawa na yun. Kaya napakahalaga nun. Tumataas pala yung value mo pag nagnuno ka sa iba. The more na kayo, no?
the more na hindi nila ganun kadaling makuha yung isang bagay, the more na doon siya mas nagkakaroon ng halaga. Tsaka pagka nag-no ka, iniisip nila may pinapahalagang ang oras. Oo, yun, diba? Marami, pwede kang number one, mag-no ka sa bisyo. Number one. Bola muna bago droga. Oo, bola muna bago yan, di ba? Bola bago No ka sa bisyo, no ka sa mga walang kapararakan na gala, yung halos gastos lang, okay lang yun, pero pag alam mo naman sa sarili mo na ganito, ganyan, halos araw-araw na lang kayong Dati naranasan niyo ba yan? Yung gusto lagi magkakasama. Araw-araw, parang Diba? daming, araw-araw. Oo. Parang Araw-araw po yan. araw-araw po yan. May happiness sa ganun, pero iba yung saya kapag alam mo sa sarili mong dahil sa pagmuso sumama sa ganun, mas marami kang naging time sa sarili mo para mag-improve, di ba? And after nun, pag nagawa niyo ulit yun, nagkayayaan, di mas mas may share ka. Tama. Diba? Makikita naman yan kahit saan kahit sa loob ng church. Minsan, pag di ka nakikita, pag bumalik ka, parang nung value mo, kahit sa ibang bagay. Basta hindi ka laging available, tapos nag-available ka, parang napaka yung madalas kang hindi nakikita, tapos dumating ka, yun sinasabi. Ganun din yung papahalagahan din ng mga taong yung moment na ito. Uy, minsan lang to Sila, Di ba, parang madalas ka mag-no sa party, tapos biglang nandun ka, uy, sulitin natin parting to nandito si minsan lang yan. Ganyan. Di ba? Yan ang mas nakakilala sa'yo kasi ang taas ng value ng tao na hindi laging available. Di ba? Oo, rare siya. Kaysa yung lagi kang nandyan. Common loot. Common loot. Looters. Oo, tama. Oo. Ngayon, parang na-apply ko sa church kasi dati lagi ako available. Parang ganon, parang nakakasanayan na okay, lagi nandyan. Oo, masaya ka doon, pero eto nga, medyo nagka-problem sa time, hindi na ako laging nandun. Hindi na ako laging nakikita. Pero mararamdaman mo pa rin na pag time na may isang event, pumunta ka doon, hindi ka, parang ang sarap sa pakiramdam na, nandito ka. Iba yung ipaparamdam nila sa'yo kaysa doon sa mga dati lagi ka nakikita. Meron pa rin? Tsaka huwag nating isipin na kapag humindi tayo, makakasakit tayo ng damdamin ng iba. So yun, talaga, napakalaking tulong sa sarili na kaya mo nang humindi sa ibang tao na hindi mo talaga kayang gawin. Kaya guys, pag in-apply nyo yun, try nyo, kahit ako sa sarili ko, sa amin wino-workout pa rin namin yun na hindi laging available. Malaking impact yun. Matuto tayo mag-evaluate kung kayas-yas ba yan or kanunong ba yan. Kung masasayang lang oras natin dyan. Pwedeng i-apply din yan habang nandiligaw ka. Hindi porket nandiligaw ka, gagawin ka ng alila na pagka gusto ko, nandiyan ka na lagi. Hindi, meron ka pa rin sarili mong buhay. Hindi hinto ang buhay mo sa puro yes ka. Yun. Kaya mag-no. So, it's a wrap. Yeah! So, ayun na naman guys. So, thank you sa time. And syempre, lahat tayo dito maraming natutunan. Even kami. Yes. Di ba? Ako, ang dami ko, personally, ang dami kong natutunan ngayon. So, hopefully guys, sa part 4, kita-kita pa rin tayo and for sure, mas marami tayong matututunan. Glory to God. Thank you.